Trupa, mabaho na ba ang iyong helmet? Tara, palinis natin to. Sa mga motor rider, angkas rider, joyride rider, Lala Move at Grab rider, kung gusto nyo magpa-cleaning ng iyong helmet, halika dito at panoorin mo ito. Ako, trupa, medyo madumi-dumi na tong helmet natin. So, balik tayo dito sa Vibro. Yan naglilinis sila ng mga helmet. Tapos, meron din silang interior cleaning, exterior cleaning dito sa Valenzuela. So, halika, punta tayo. Palinis natin, Medyo maitim-itim na yung helmet natin. Trupa, kumusta? Kumusta, tropa? So, trupa, may papalinis ako, trupa. So, ano yan? Actually, medyo madumi-dumi na yung loob. Mabaho na, bossing? Medyo mabaho na. Sobrang baho na niya. So, magkano ba yung presyo niyan, sir? Ang presyo ng interior cleaning namin, nagsisimula siya sa 150 pesos hanggang 250 kapag sobrang dumi na niya. May mga helmet kasi na sobrang dudumi ng helmet kaya nagpapa-additional kami. So, tropa? Palinis na natin siya. Palinis na natin. Akit ka na lang, tropa. Thank you. Naglilinis. Trupa! Ikaw rin naman pala may maglilinis. Pinakita-kit mo ako. Ako din pala yung bossing, So, trupa, gusto kong linisin mo yan. Medyo madumi-dumi na. Bala dyan, Tapos, mabaho na kasi yung yung mismong loob niya. Sige, Tapos, gusto ko rin palinis yung mismong labas niya. Labas. Sige, unahin muna natin tong interior cleaning. Sige. So, baklasin ko muna siya, tropa. Ito na, start na natin. Lilinisin natin tong foam mo. So, sa interior cleaning, gumagamit tayo ng wet and dry vacuum. So, babasahin muna natin siya. Basahin muna natin siya. So, ang ginagamit namin dito para mabasa siya, meron tayong Vibro Stain Remover. So, gawang Vibro yan. Sariling gawa. So, kay Vibro lang talaga yan, So, pagkatapos natin basahin, ibabrush natin siya. Para yung mga libag na nakadikit dyan, may higop natin. Ready ka na ba, tropa? Makita yung helmet mo. Makita natin yung mga libag-libag na yan. Yun, ang dumi, Kita mo yan, tropa. Tapos, ito actually bagay na bagay ito sa mga rider na angkas, Oo, alam nyo ba? Kasi araw-araw kasi silang may mga customer. Siyempre, lalo na yung, for example, may mga viral infection, mabilis makahawa ngayon, Oo, para hindi na magreklamo yung mga customer nyo, Lalo na sa mga rider natin dyan na MC Taxi, Meron tayong big discount sa mga helmet nila, tulad ng angkas helmet, angkas, joyride, So meron tayo, punta lang kayo sa mga Vibro. Meron tayong 52 branches sa buong Pilipinas niyan. So yan, mga angkas rider, mga joyride rider, at iba pang mga rider app, Oo, pwede kayo dito. May discount daw kayo. Para di na magreklamo yung customer nyo na mabaho at maasin. Pero yun mo, sumasakay ka ng ganyan pala yung ng helmet, Oo. Kaya sa mga rider natin dyan, ugaliin yung gumamit ng balaklava. Para hindi dumirekta. Ano yung balaklava na? Balaklava para siyang sinusuot na tela sa ulo. Yung parang hairnet. Para sa hairnet na para hindi agad kumapit. Grabe, yung mga libag at dumi. Ulit-ulitin lang natin tong process na to, hanggang sa makita natin na clear na siya. So, yun. So, sa mga ganito, sir, mga waiting, for example, nagpalinis ako sa'yo, ilang minuto bago ako makabalik ulit? Kasi syempre, minsan, kailangan kong mag-rush na, So, for example, pinag-ano ko sa'yo, pinalinis ko sa'yo, mga ilang oras ako pwedeng makabalik? Sa ngayon, pag pinalinis mo siya dito, ang inaalat namin na time is around 40 minutes to 1 hour, 40 minutes to 1 hour. Okay, kasi medyo matagal kasi magpatuyo ng mga foam natin kasi gamit lang namin is blower. Yan,
So, after natin siyang i-wet and dry vacuum, no, gagamit naman tayo ng steam iron, no, para mamatay yung mga bacteria na nasa loob ng foam natin. So, papainitan lang natin siya. And nakikita nyo, umuusok, no. Nade-disinfect natin yan. Saka mabango yung ano mo, ha? Oo, mabango siya, no. Sure na patay dito yung mga bacteria na nakasiksik sa foam natin. Ayan. Bago natin siya patuyuin. Ayan. So, after natin siyang steam, no, so i-blower naman natin siya at yun na, tapos na ang interior Yung cleaning. pinaka-interior. Tapos, tag dito, yun yung pinaka-ano niya, pinaka-process niya talaga. Oh, yun talaga. Para lang naglaba. Oo, nilagay Tutusin. mo lang talaga siya. No, so, gagamit ka ng chemical, ng stain remover para tanggalin yung dumi. Tapos ngayon, i-steam natin siya, no, para yung mga dumi at bacteria na mga possible na naiwan pa dito is mapatay natin siya. Yun. So, sa steps na yun, no, malilinis na talaga yung mga foam ng helmet natin. Yan. So, pinaka-last part natin dyan, no, i-blower na natin yung mga foam para patuyuin na natin siya. Blower lang natin hanggat makita natin na matutuyo na siya. Eh, nagmukhang bago siya, no? Oo. Alam mo, kanina panaylibag yan, tropa. Pero tignan mo ngayon, oh. Iba na yung ano eh. Mas maganda talaga yung actual na nililinis yung helmet, no? Oo, makikita mo talaga yung mga dumi. Dumi talaga. Oo, Yung na dumi nakita talaga. natin sa video, yun yung mga dumi-dumi na bakterya at posibleng pumasok pa sa taong susuot nun, no? Oo. At kasi ngayon, lalo na ngayon, taglamig, uso yung mga sipon, yan, Oo. ubo, mabilis talaga makahawa yung mga Makahawa. ganun. So, kailangan mo talaga ng ganito. Protection mo yan. So, sir, tuwing kailan mo pwedeng linisin? Every month ba or linggo-linggo o araw-araw ang paglilinis ng helmet? Ang advice namin is gumamit kayo ng balaklaban, no, para hindi dumikit yung mga dumi sa mukha natin doon sa pinaka-foam natin. So siguro sa tingin ko kahit mga 1 week to 2 weeks pwede ka magpalinis ng ano. So para Kasi may tumatagal naman yung ano mo eh, no? Oo, Yung tumatagal naman siya. antibacterial na nilalagay mo, di ba? pabango na may antibacterial, no, tumatagal siya. So kailangan lang talaga na maging maingat din tayo sa pagsuot ng helmet. At hindi lang yung basta makasuot ng helmet kahit Oo nga eh. para hindi mabilis dumumi yung helmet natin. Yan. Yun. So pinaka-final process natin, ano, ilalagyan natin siya ng Vibro spray, no? Bubble gum na pabango. Bango eh, no? Bango Sobrang niya, bango. no? So once na matuyo siya, no, lalagyan natin siya ng Vibro spray pang disinfect para mas lalong bumango yung helmet natin. Yun lang. Yun. So ito naman yung exterior, no? Yes, bossing. Ilinisan natin yung mga dumi sa labas ng helmet mo. Tignan mo yung ano, yung helmet natin. Parang kinalmot ni Wolverine eh. Oo nga Puro eh. gasgas eh. So, re-remedyohan natin yan. Pero yung pagka may ano na, lamat-lamat na, hindi mo na maano. Wala na. Di na kaya yan, sir. Parang i-detail mo na yun, papadetail mo na, no? Detailing na po siya. Pag nakakapabo na siya, wala Oo, na. detailed na yun, no? I-detail mo na yun. Detailing na. May linis lang eh. Pero in fairness, malinis talaga siya. Linis talaga siya, no? So, shampoo pa lang to, hindi pa namin natatanggal yung mga light scratches. So, isusunod ko siya dito. Tanggalin lang natin yung mga alikabok sa singit-singit. Ayun, tropa, tignan nyo. O, di ba? Luminis na talaga siya. Saan natin ngayon tatanggalin yung mga light scratches. Tapos may ilalagay siya, yan yung kulay blue na yan, Blue wax. Blue wax. So tatanggalin, pantanggal to ng mga gasgas to. So Pero yung mga gasgas na talaga, yung baon na wala. baon na, hindi na ano yan. light scratches lang po. Mga light scratches lang. Yung kasi yung mga dinidetail na, Oo. Pinapa-detail. Namin siya sakop. di ba may different kinds of pintura ng helmet? Ano yung Ano ba? yung mga, di ba may matte, may Oo, tawag matte, may matte, may glossy. may glossy. No? So
inform ko lang kayo guys, no, kapag matte ang helmet nyo, no, so wala na kami magagawa sa gas-gas niya. Hindi siya tulad nung sa glossy na kaya pang gawa ng paraan. Kasi yung mga matte, madaling masira talaga yung ano, di ba? Yung top coat niya. Intro ba, tignan mo yung helmet na pinalinis natin. Sigura natin. Ayan o. Diba? Ibang-iba na siya. Tapos, interior cleaning pa natin siya. Interior tsaka exterior cleaning. So, magkano yung mga ganun, tropa? Pag mga ganun madudumi, ang singil ko na doon, nasa 200 na pag mga ganun. 200 something na siya. Kapag nakita mo na yung naihigop is mga paitim na, mga brown na gano'n. So, medyo may additional na siya. Kasi hindi lang siya isang process gagawin, no? Uulit-ulitin kasi siya hanggang napansin ko mawala. Pinuulit-ulit mo talaga so, siya. maksaya siya sa chemical dun sa ginagamit namin na panlinis. So, kaya nagpapa-additional kami sa kanila. So, ayan, tropa. Spot the difference, di ba? Ibang-iba talaga. Natin siya ng pampashine. Yan, pampashine siya. Po, yellow wax. Pampashine. So sa mga gusto magpalinis, tropa, along 39A De La Cruz Street, Bagbaging Valenzuela lang to. Nag-o-open siya ng alas 5 ng hapon, tapos hanggang onward na yun hanggang alas 10 actually. Depende rin sa dagsa. Actually dinadagsa talaga siya doon sa interior cleaning niya kasi. So linis na linis talaga. Ayan tingnan mo. Yung helmet na hawak natin kanina, tignan mo, sobrang linis na ngayon, no? Yan. Tropa, invite mo naman yung mga katropa natin na magpalinis ulit ng helmet dito. Actually, kakaiba yung ginawa mo ngayon. Linis na linis talaga. Sobrang linis talaga. So, invite mo naman sila mga katropa. So, mga katropa, ini-invite ko nga po pala kayo sa Vibro Valenzuela Helmet Care. Meron po kaming in-offer na interior and exterior cleaning. No? So, pinakita naman ni Sir kanina kung paano namin siya nililinis, labas at loob. So, matatagpuan nyo po lang kami sa 39A De La Cruz, Bagbagin, Valenzuela. At pwede nyo rin po kaming Google Maps, no? So, Valenzuela Helmet Care, no? Nag-open po kami 5 PM hanggang 8 PM po. Kung medyo nalalayuan kayo sa Valenzuela, no? So, meron naman kami 52 branches sa buong Pilipinas, no? So, i-search nyo lang po, Vibro. At makikita nyo po kung sino yung mas malapit po sa inyo. Yan lang po. Iyon. Thank you, maraming salamat. Thank you. Thank you.